Mahirap pigilan ang sariling nararamdaman. Hindi madaling ikubli ang itinitibok ng iyong puso. Nakakasakal itali ang damdamin na noon pa man ay gustong-gusto nang kumuwala. Ikaw, may damdamin ka bang itinatago na hindi mo na napigilang sumabog ng bigla sa isang araw? Dear Mama Mia, ang kwentong inyong maririnig ay kwento ng aking buhay pag-ibig na nagmula sa isang malaking pagkakasala. Nadarang ako sa apoy ng aking sariling damdamin. Isang bagay na hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba o ipagpapasalamat ko pa. Dahil ang totoo, kahit na mali, kahit na kasalanan, ay naging maligaya naman ako kahit pa nakakadiri at kahindik-hindik para sa iba ang aking naging karanasan. Inakit at kinabit ko kasi ang isang taong hindi ko dapat pinakialaman. Pero bago ang lahat, Mama Mia, ay simulan muna natin ang kwento ko sa pagpapakilala ng aking pagkatao. Itatago ko lahat ng mga pangalan ng mga taong involved sa kwento ko para lahat ng isasalaysay ko ay hindi sila makilala. Pero lahat po ng sasabihin ko dito ay totoong mga nangyari sa buhay ko, Mama Mia. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Roxanne. Ngayon ay 26 years old na po ako. Mama Mia, lumaki ako sa isang pamilyang hindi ko masasabing buo. Mula nung nagkaisip ako ay wala na akong ibang maalala kundi ang palaging pag-aaway ng aking ama at ina. Hindi kasi talaga kasal ang mama at papa ko, Mama Mia. Batang-bata pa kasi ang mama ko nung mabuntis siya sa akin. Hindi rin talaga nagustuhan ng grandparents ko sa side ng mama ko ang papa ko. Dahil ang sabi nila ay hindi raw ito karapat-dapat para kay mama. Ang mga magulang kasi ng mama ko ay galing sa isang respetadong pamilya. Kaya naman nung mabuntis siya ng isang taong sa tingin nila ay hindi nararapat, ay galit na galit po ang mga lolo't lola ko. Halos palayasin na ang mama ko sa bahay. Pero hindi rin nila nagawa dahil sa sobrang pagmamahal nila sa kanilang anak. Nakitira lang ang mama at papa ko sa bahay ng lola at lolo ko. Noong nag 3 years old po ako, Mama Mia, ay nagpatuloy po si mama sa pag-aaral niya ng college. At dahil pa iba-iba po ng kurso ang mama ko, ay medyo natagalan po siya sa kaniyang pag-graduate. Ang papa ko naman, dahil wala ngang tinapos, ay hindi naman nagkaroon ng matinong trabaho. Tapos napakasiloso pa ni Papa sa mga classmates ni Mama. Kasi pakiramdam talaga ni Papa ay walang may ibang gusto sa kanya sa bahay na yon. At ngayong nakikisama na si Mama sa mga kaibigan niya, ay naisip ni Papa na baka maiwan siyang mag-isa. Kaya naman araw-araw kung magselos ang Papa ko sa Mama ko. Hanggang sa siguro nga ay umabot na sa sukdulan si Mama. At hiniwalayan na niya si Papa at pinalayas na sa bahay. Mama Mia, 10 years old lamang po ako nung mangyari ang bagay na yon. Hanggang ngayon po, Mama Mia, ay hindi ko talaga makakalimutan ang araw kung kailan nag-alsabalutan ng Papa ko mula sa bahay ng lolo at lola ko. Nung nag-e-empake na siya ay panay pa rin ang singhal ni Mama sa kanya. Pati nga ang lolo at lola ko ay sinuportahan ang pagpapalayas ni Mama kay Papa. Ako lang po ang tanging umiiyak nung mga panahon na yon. Ako lang ang nanghinayang sa pag-alis ni Papa sa bahay. Hanggang sa wakas, Mama Mia, ay nakatapos rin ang mama ko sa kursong nursing.
And after 2 years po sa kanyang pagtatrabaho dito sa Pilipinas, ay nag-decide siya na mag-apply abroad. Agad din naman siyang natanggap at doon na nga nagtrabaho. Iniwan niya ako sa pangangalaga ng lolo at lola ko. Well, wala namang pagbabago doon. Dahil simula nung magkaisip ako, Mama Mia, ay ang lolo't lola ko na ang nakagisnan ko. Kahit kasi magkasama noon sa iisang bahay ang mama at papa ko, ay hindi naman sila nagkaroon ng pagkakataon na alagaan ako. Si mama siguro ayaw niya talaga akong alagaan. Pero si papa naman ay halos hindi makalapit sa akin dahil ayaw ng lolo at lola ko. Ang sabi nila, ayaw daw nila na maimpluwensyahan ako ng aking ama. Ang gusto nila, sila ang makaimpluwensya sa akin nang sa ganon ay magkaroon daw ako ng silbi sa buhay kapag ako ay lumaki na. Para daw wag kong makuha at mamana sa aking ama ang pagiging batugan niya. Mama Mia, nung mag-abroad ng mama ko ay wala na talaga akong naramdaman na lungkot. Kahit kasi nandito siya sa Pilipinas ay parang hindi ko naman siya nakakasama. Tanging ang lolo at lola ko lang talaga. Hanggang sa dumating ang panahon na pumanaw ang lola ko sa sakit sa puso. And after 7 months naman, Mama Mia, ay sumunod agad si lolo sa kanya dahil inatake naman ito sa kanyang high blood. Mama Mia, dahil sa maagang pagkamatay ng aking mga grandparents, ay napilitan po ang mama ko na umuwi dito sa Pilipinas at magstay na dito for good. Wala na kasi akong kasama sa bahay noon. Ang sabi ko kay mama ay okay lang naman akong mag-isa. Pero sabi niya ay hindi niya raw ako pababayaan. Babawi raw siya sa akin. Solong anak lang kasi si mama. Kaya naman siya na lang ang naging pamilya ko mula nung mamatay ang lolo at lola ko. Hindi ko na kasi alam kung nasaan ang papa ko, Mama Mia. Hindi ko na alam kung saan ko pa siya hahagilapin. Marami talaga ang nagbago mula nang mamatay ang mga grandparents ko. Pero naramdaman ko sa unang pagkakataon na may pakialam pala ang nanay ko sa akin. Mama Mia, sa unang pagkakataon ay kinakausap ako ng nanay ko at kinukumusta. Hindi naman kami naging masyadong close pero naging civil kami sa isa't isa. Okay na rin yon dahil hindi ko na naramdaman na mag-isa ako. Hanggang sa unti-unti, Mama Mia, ay nasasanay na rin ako sa presensya ni Mama. Unti-unti rin ay nasasanay na rin ako na wala na talaga ang lolo at lola ko. Unti-unti ay naging okay ako sa sitwasyon ko, Mama Mia. Hanggang sa mag-16 years old ako, birthday ko noon, Mama Mia, at may konting salo-salo sa bahay para sa aking mga kaibigan at mga kaklase. Mag-aalas 10 na noon ng gabi na kumakanta pa ang ibang mga kaibigan ko nung tinawag ako ni Mama sa labas. May pinakilala siya sa aking lalaki. Ito raw ang bagong lalaki sa buhay niya. Ito raw ang magiging bago kong papa. Itago na lang natin siya sa pangalang Tito Jack. Si Tito Jack, Mama Mia, ay 2 years na mas matanda kaysa kay mama ko. At first talaga ay ayoko sa aura niya. Hindi ko kasi gusto yung ideya na may ibang tao sa bahay namin. Though hindi pa naman siya kinakasama ni mama, ay hindi pa rin ako komportable nung una, Mama Mia. Pero wala akong nagawa. Matapos ang birthday ko, Mama Mia, ay halos araw-araw na nasa bahay si Tito Jack kapag nandoon si mama. Lagi itong kasama namin kapag nagdi-date kami ni mama sa labas. At kapag umuuwi si mama ng bahay ay ito lagi ang naghahatid sa kanya at pumapasok pa talaga sa loob para magkape. Well, alam ko naman na hindi lang talaga pagkakape ang ginagawa nila, lalo na kapag pumapasok na silang dalawa sa kwarto. Pero wala naman akong choice, Mama Mia. Minamahal siya ng mama ko.
Kaya wala akong karapatan na pigilan yon. Lalo na noong nag-decide na si Mama na pakasalan na si Tito Jack. Mama Mia, 2 buwan pa lang noon matapos niyang ipakilala sa akin si Tito Jack nung ibalita sa akin ni Mama na magpapakasal silang dalawa. Hindi naman kasi talaga kasalang Mama at Papa ko kaya malaya si Mama na magpakasal sa iba. Agad na inasikaso ang engrandeng kasalan nila. Siyempre ako po ang maid of honor. Mama Mia, kahit na hindi ako masaya nung araw na yon ay pinilit ko talagang ngumiti. Hindi ako masaya dahil alam ko na kapag nagkaroon na ng mga anak si Mama at si Tito Jack ay tuluyan na akong mae-etsapuera sa kanilang buhay. Tuluyan na akong mawawalan ng papel sa buhay ng mama ko. Pero kahit na gano'n ay pinilit ko pa rin magpaka-civil. Pinilit ko pa rin na maging masaya para sa nanay ko, Mama Mia. Matapos ang kanilang kasal ay sa bahay ng lola at lolo ko, tumira si Mama at si Tito Jack. Nung una ay ayaw ni Tito Jack dahil may bahay naman daw siya. Pero ang sabi ni Mama ay hindi niya ako kayang iwan na mag-isa. At nung mga unang araw na nasa bahay si Tito Jack ay parang hindi ako mapakali. Hindi kasi talaga ako sanay na may ibang tao sa bahay. Pero hindi ko naman sinisimangutan si Tito Jack. Hindi ko naman siya pinapakitaan ng kagaspangan ng ugali ko dahil alam ko, Mama Mia, na mahal siya ng nanay ko. Kaya dapat ay nirerespeto ko siya. Sa bahay ay civil lang kaming dalawa ni Tito Jack. Hindi kami close pero hindi rin naman kami magkaaway. Hanggang sa tama nga ang sinasabi ng iba, Mama Mia. Makakasanayan mo rin ang mga bagay na ayaw mo noong una. Dahil unti-unti ay nasanay na rin ako sa presence ni Tito Jack sa bahay namin. Isang gabi, Mama Mia, mag-iisang taon nang nakatira sa bahay namin si Tito Jack, ay nagising na lang ako bigla. Hindi po ordinaryo ang gabing yon. Dahil hindi naman kasi ako nagigising ng madaling araw. Nagising ako in the middle of my sleep. Feeling ko, Mama Mia, ay binabangungot ako nung mga panahon na yon. Pero hindi ko talaga matandaan kung ano ang bangungot na yon o kung ano ang napaniginipan ko. Basta ang alam ko lang, nagising ako na pawis ang buong katawan ko. Hinihingal ako, habol-habol ko ang hininga ko at uhaw na uhaw ang pakiramdam ko. Init na init ako, Mama Mia, kahit air condition naman ang kwarto ko. At dahil sa pagkauhaw na nararamdaman ko, ay tumayo ako mula sa aking kama. Pumunta ako sa kusina, binuksan ko ang ref para kumuha ng tubig na maiinom. Siguro mga nakatatlong baso ako ng tubig noon dahil hindi talaga mapawi-pawi ang uhaw na naramdaman ko. Pabalik na sana ako sa kwarto ko, Mama Mia, nung may marinig akong umuungol ng medyo malakas. Alam ko na mama ko ang naririnig ko dahil boses yun ng babae. Ang kwarto kasi nila, Mama Mia, ay nasa kabilang panig ng bahay. Kaya hindi ko ito madadaanan papunta sa kusina at pabalik sa kwarto ko. Kaya dapat sana ay i-ignore ko na kung ano man ang naririnig ko nung mga oras na yon. Dapat ay bumalik na ako sa loob ng sarili kong silid. Pero hindi ko mapigilan ang aking sarili, Mama Mia. Hindi ko mapigilan na ma-curious kung ano ang ginagawa nila at kung bakit ganun na lang kung makaungol si Mama. Hindi na kasi mapigil ng mama ko ang pag-ungol niya, Mama Mia. Pakiramdam ko ay hindi siguro niya alam na gising pa ako nung mga oras na yon o nagising ako nung mga oras na yon. Kaya naman, hindi ko alam pero parang may sariling mga isip ang aking mga paa
at unti-unti itong lumalapit papunta sa kwarto nila ni Tito Jack. Nakasarado ang kwarto na yon. Nung unti-unti kong pinihit ang doorknob ay nakalock ito. Kaya naman ay aalis na lang sana ako dahil hindi ko naman mabuksan yon. Pero nang marinig ko ang boses ni Tito Jack na umuungol na rin, Mama Mia, ay hindi ko na maigalaw ang mga paa ko. Ewan ko ba? Pero ang mga ungol niya ay parang napaka-hot at napaka-sexy pakinggan. Para akong kandila na napako sa kinatatayuan ko habang pinapakinggan ko ang mga ungol nilang dalawa. Hindi ko na namamalayan, Mama Mia, na hinihimas at hinahawakan ko na pala ang sarili ko. Nag-e-enjoy ako sa pakikinig ko sa kanilang mga ungol habang hinahawakan at hinahaplos ang aking buong katawan. Nasa ganoon na akong pag-e-enjoy nang bigla na lang na halos mapasigaw si Mama at naramdaman ko na natapos na silang dalawa dahil tumigil na ang mga ungol sa kanilang silid. Dali-dali akong umalis sa pintuan nila dahil sa takot kong mahuli ako. Buti na lang talaga, Mama Mia, at nakapasok na ako sa kwarto ko nung marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto nilang dalawa. Hindi ko talaga maisip kung paano ko nagawa iyon. Mama Mia, nung mga panahon na ito ay wala pa akong karanasan sa pakikipagtalik. Wala pa akong karanasan sa lalaki at wala pa akong naging boyfriend. Focus kasi ako noon sa pag-aaral ko. Kaya naman hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ko biglang naramdaman ang sensasyon na yon mula nang marinig ko ang boses ni Tito Jack habang umuungol. Hindi ko talaga nalimutan ang tagpong yon, Mama Mia. Gabi-gabi sa pagtulog ko ay naririnig ko pa rin ang mga ungol na yon. Mama Mia, pagkalipas lamang ng 3 buwan mula nung mangyari ang bagay na yon ay may napansin akong kakaiba sa mga kilos ni na Mama at Tito Jack. Parang hindi na sila tulad ng dati. Parang hindi na sila kasing sweet ng dati. Para bang nagkaroon na ng gap at space sa pagitan nila. Naisip ko na siguro nga ganun lang talaga ang mga mag-asawa. May mga pagkakataon na kailangan nilang masanay na may mga buhay pa rin sila. Na ang pag-aasawa ay sweet lang sa umpisa pero pag nagtagal ay nagkakasanayan na rin kayong dalawa. Kaso lang, Mama Mia, mula din nung mga araw na yon ay nararamdaman ko rin ang masyadong pagka-busy ni Mama sa trabaho niya. Well, busy rin naman si Tito Jack. Pareho kasi silang may mga trabaho. Pero si Mama kasi, Mama Mia, dahil sa isa siyang nurse, ay palagi na siyang ginagabi kung umuwi. At kapag nakauwi naman siya ay halatang halata na pagod siya galing sa trabaho. Minsan nga ay naririnig ko na nag-aaway silang dalawa. Hindi ko masyadong marinig kung ano talaga ang pinag-aawayan nila, pero ramdam ko na nag-aaway sila dahil tumataas ang mga boses nila sa isa't isa. Hindi ko alam kung may kinalaman ba doon ang pagiging masyadong busy ni Mama sa kanyang trabaho. Hanggang sa ang pagka-busy ni Mama ay hindi na talaga napigilan. May mga pagkakataon na ilang araw siyang hindi umuuwi sa bahay namin. At kapag ganun, Mama Mia, si Tito Jack rin naman ay hindi din umuuwi. Kaya naman naiiwan akong mag-isa sa bahay. Umuuwi ako galing sa eskwela nang wala silang dalawa. Well, okay lang naman sa akin yon. At least, hindi ko sila naririnig na mag-away. Okay lang kahit hindi sila magkasama. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay nagpaalam sa akin ng mama ko na hindi raw siya makakauwi ng 3 days dahil may medical mission daw sila sa isang liblib na lugar. Ang mama ko kasi kahit sobrang busy na niya sa trabaho, ay sumali pa talaga siya sa mga medical mission ng kaniyang mga kaklase.
Yun din ang isa sa mga bagay na sa tingin ko ay pinag-aawayan nilang dalawa ni Tito Jack. Nung unang araw na hindi umuwi si Mama dahil nasa medical mission siya, ay hindi rin umuwi si Tito Jack. Ang akala ko nga, Mama Mia, ay 3 araw ko ring hindi makikita si Tito Jack sa bahay. Pero nung pangalawang gabi, pagka-uwi ko galing sa school ay naabutan kong nagluluto si Tito Jack sa kusina. "Oh, nandito ka na pala. Halika at sabayan mo na akong kumain. Magbihis ka na muna doon." "Opo, Tito," sabi ko sabay pasok sa kwarto ko. Dahil sa medyo nainitan ako at napawisan ako sa eskwela, Mama Mia, ay naisipan kong maligo muna. Pagkatapos kong maligo ay nagbihis na agad ako at lumabas na ng kwarto. Sakto naman na nakahain na ng pagkain si Tito Jack. Habang kumakain kaming dalawa ay nagkukwentuhan kami. Hindi naman masyadong friendly na kwentuhan pero parang nauobliga lang kaming kausapin ng isa't isa dahil kaming dalawa lang naman ang nasa hapagkainan. Pagkatapos naming kumain ay pumunta na siya sa sala at nagbukas ng TV. Ako naman ay iniligpit ang aming pinagkainan at saka hinugasan sa lababo. Pagkatapos kong maghugas, Mama Mia, ay naisipan ko na makinood na rin ng TV. Umupo ako sa katapat na silya sa kanya. Habang nakatingin kami sa TV ay napapansin ko na parang wala sa sarili niya si Tito Jack. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Ang sabi niya ay gusto niya raw uminom kaya inutusan niya ako na bumili ng 3 granding beer sa tindahan. Kumuha ako ng eco bag sa kusina at saka kinuha ko ang bayad mula sa kanya. Pumunta ako sa pinakamalapit na tindahan at bumili. Nung makapasok ako, Mama Mia, ay nakahanda na pala ang kanyang pulutan at saka ang kanyang baso. Nagsimula na siyang uminom. Makalipas ang 30 minutos, siguro dahil sa alak ay nagkukwento na rin siya ng nagkukwento. Ikwento niya sa akin, Mama Mia, ang naging buhay niya noong college. Masaya naman ako dahil pakiramdam ko ay mas nakikilala ko si Tito Jack. Pilyo pala siya nung college siya. Marami siyang naging girlfriends at marami raw nagkakagusto sa kanya. Well, hindi naman yon maipagkakaila dahil may itsura naman talaga si Tito Jack. Bukod sa pagiging gwapo niya ay maganda rin ang kanyang pangangatawan kaya alam ko na marami talagang maghahabol sa kanya. Habang nagkukwentuhan kami ay inabutan niya ako ng beer. "Nako Tito, hindi kasi ako umiinom." "Nako, subukan mo nang uminom. Mag-i-18 ka na next month, hindi ba? Kaya dapat uminom ka na." Yun ang sabi niya sa akin. Ayoko pa sana pero pinilit niya ako dahil ang sabi niya ay okay lang naman yun dahil nasa bahay lang naman ako. Kaya naman tumikim ako ng alak. Napangiwi pa ang mukha ko, Mama Mia, nung nalasahan ko ang sobrang pait ng alak na yon. Tumawa pa si Tito at ang sabi niya ay mild pa raw yun dahil beer lang. Mas may mga mapapait pa raw doon. Pero syempre sa ngayon, dapat daw ay pa-beer muna ako. Habang nag-iinuman kaming dalawa, Mama Mia, ay unti-unting nawala ang espasyo sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung ako ba ang tumabi sa kanya o siya ba ang tumabi sa akin sa upuan. Hindi ko na talaga maalala. Basta naramdaman ko na lang na nakaakbay na ang isang kamay niya sa balikat ko. Habang nagtatawanan kami at palit-palit na nag-inuman sa iisang baso. Hanggang sa hindi ko na namalayan, Mama Mia, na palapit na rin pala ang mga mukha naming dalawa habang nagkukwentuhan. Para na kaming nagbubulungan dalawa at pagkatapos ay tatawa ng malakas at hagikikan. Hindi ko na nga maalala kung ano ang mga pinag-uusapan namin nung mga panahon na yon. Basta ang naalala ko lang, Mama Mia,
ay biglang tumigil ang mundo ko nung mapatingin si Tito sa mga mata ko. Unti-unti ay inilapit ni Tito ang kanyang mukha sa mukha ko. Unti-unti ay hinalikan niya ang gilid ng mga labi ko. Para siyang nanunukso, Mama Mia. Mga maliliit na halik ang iginawad niya sa gilid ng aking labi. Butterfly kisses kumbaga. Hanggang sa hindi ko na natiis at ako na ang kusang lumapit sa kanya at hinalikan ng kanyang mga labi. Mama Mia, naghalikan kaming dalawa. Halik na nung una ay banayad at malambot. Pero unti-unti ay lumalim at naging madiin. Hanggang sa kinabig na niya ang aking lieg para mas mapalapit sa kanya. Yun na rin ang ginawa ko sa kanya, Mama Mia. Nung matapos ang halikang yun ay halos mapugto ang aming mga hininga. Ilang sandali pa ay nagkatinginan ulit kami tsaka itinuloy ang halikan na yon. This time ay mas mapusok. Sa kapusukan naming dalawa ay nabasag pa nga ang mga baso dahil ang baso at ang bote ng alak dahil nasagi namin ang lamesa. Pero wala na kaming naging pakialam nung mga panahon na yon. Mapusok na ang mga halikan namin. Malikot na ang mga kamay namin sa katawan ng isa't isa. Hanggang sa itinaas na niya ang sando ko, Mama Mia. Itinaas ko naman ang mga kamay ko para mahubad niya ito ng walang kahirap-hirap. Doon ay hinalikan niya ang leeg ko papunta sa mga dibdib ko. Mama Mia, yun ang pinakamasarap na bagay na naranasan ko sa tarang buhay ko. Dahil noon ay nagpaubaya ako kay Tito Jack. Binuhat niya ako, Mama Mia, at ipinasok niya ako sa kwarto nila ni Mama. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nung inilapag na niya ako sa kama, ay hinila ko siya para mapalapit sa akin at ako na ang unang humalik sa kanya. Ako na rin ang naghubad ng kanyang suot na t-shirt at ng kanyang suot na shorts. Mama Mia, sa ibabaw ng kwarto nilang dalawa, sa ibabaw ng kama nilang dalawa sa loob ng kanilang kwarto, ay pinagsaluhan namin ni Tito Jack ang isang makamundo at masarap na pagnanasa sa isa't isa. Ilang beses na may nangyari sa amin nung gabing yon. Si Tito Jack ang unang lalaking pinagbigyan ko ng aking sarili. Siya ang una at tanging lalaking pinagbigyan ko ng aking pagkababae. Nakatulog kami ng gabing yon na magkatabi na parang mag-asawa. Okay lang, wala naman si Mama. Ako na muna ang magiging asawa ni Tito Jack habang wala siya. Pagkagising namin kinabukasan ay wala na si Tito Jack sa tabi ko. Nasa kwarto pa rin nila ako. Pagkalabas ko ng kwarto ay naririnig kong kumakanta siya sa may kusina habang nagluluto. Nakapanty na lang ako at naka-t-shirt niya nung mga panahon na yon. Lumabas ako at nung tiningnan ko siya ay ngumiti siya sa akin. Kaya naman nilapitan ko siya at niyakap tsaka hinalikan sa kanyang mga labi. Mama Mia, nagkaroon kami ng isang ugnayan ni Tito Jack matapos ang gabi na may mangyari sa amin. Isang ugnayan na hindi na namin sinabi sa mga salita, kundi ang mga puso at katawan na lang namin ang nag-uusap. Pagkatapos niyang magluto ay naghain na siya. Pero imbes na sa kabilang upuan ako umupo ay kumandong ako sa kanya at sinusubuan pa siya ng pagkain. Habang naglalandian kami at naghahalikan. Hindi pa namin natapos ang pagkain namin ay nadarang na naman kami sa init na nararamdaman namin para sa isa't isa. Tinanggal ko ang suot kong pang-ibaba, Mama Mia, at saka ako kumandong sa kanya ng paharap. Labis-labis na kasiyahan ang nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Hinihiling ko na sana wag na lang matapos ang mga pagkakataon na yon.
Buong araw pa Mama Mia ay wala kaming ibang ginawa ni Tito Jack kundi ang maglampungan. Dahil alam namin na mamayang gabi ay darating na si Mama. Kaya naman sinulit na namin ang mga pagkakataon na yon at ang araw na yon. Ang bawat sulok ng bahay namin ay ginawan namin ng milagro ni Tito Jack. Sa may laundry area, sa kwarto ko, sa kusina, sa lababo, sa mesa, sa sala, at kahit saan pang sulok ay may nangyari sa aming dalawa ni Tito Jack. Bawat sulok ng bahay na yon kapag nakikita ko ay naaalala ko ang mga pinaggagawa namin. Mag-aalas 5 na noon ng hapon Mama Mia nung mag-text si Mama na pauwi na raw siya. Kaya naman inayos na namin ni Tito Jack ang aming mga sarili. Nag-laundry na rin si Tito Jack ng kanilang bedsheet para hindi mahalata ni Mama ang nangyari doon. Sangkatutak din na air freshener ang aming inispray sa buong bahay para wala siyang maamoy kahit na konti. Pagdating ni Mama sa bahay ay hindi ako naging masaya. Pakiramdam ko noon Mama Mia ay gusto ko pa siya na magtagal pa sa kanilang medical mission. Gusto ko pa na umalis pa si Mama dahil gusto ko pa na masolo si Tito Jack. Pagdating ni Mama ay kumain lang kami ng hapunan. Pagkatapos ay natulog na agad sila sa kwarto nila. Habang ako naman Mama Mia, pagkatapos kong maghugas ng mga pinagkainan namin ay pumasok na rin sa kwarto ko. Pero ewan ko ba, naiisip ko pa lang na may nangyayari kina Mama at Tito Jack ay parang nasasaktan na ako. Naninibugho ako kahit na alam kong hindi tama. Ayokong saktan ng Mama ko, kaya naman dapat makontento lang ako sa kung anong meron sa amin ni Tito Jack. Mama Mia, kinabukasan ay pumasok ulit sa trabaho si Mama. Si Tito Jack naman ay nag-late in para nang sa ganon ay may mangyari pa sa amin bago siya pumasok sa trabaho. Nakontento ako sa ganon. Nakontento ako sa mga panakaw naming sandali. Hanggang sa isang araw ay muling nagpaalam si Mama dahil may medical mission ulit silang gagawin. Pero this time ay mas liblib ang lugar na yon at wala raw signal. Baka raw abutin sila ng 7 araw doon. Nagkunwari pa akong malungkot nung umalis si Mama. Nagkunwari pa akong hindi masaya dahil wala na naman akong makakasama. Si Tito Jack naman Mama Mia ay nagkunwaring magpaalam kay Mama na aalis kasama ang mga kaibigan niya. Pumayag naman si Mama. Nung una ay ayaw pa nito dahil sino raw ang makakasama ko sa bahay. Pero ang sabi ko ay malaki na ako at kayang-kaya ko na ang sarili ko. Kaya naman pumayag na rin si Mama sa kunwaring sabi ni Tito Jack na aalis kasama ang kaniyang mga kaibigan. Inihatid namin si Mama sa kung saan sila magkikita para sabay-sabay silang lahat sa medical mission na pumunta sa lugar na yon. Pagkatapos namin siyang maihatid, Mama Mia, ay hindi na namin napigilan ni Tito Jack ang aming mga sarili. Sa loob ng kotse, sa isang parking lot, sa isang abandonadong building, ay doon namin ginawa ang bagay na dapat ay sila lang ni Mama ang gumagawa. Mama Mia, napaka-exciting pala sa feeling nun. Yung may mangyayari sa inyo ng taong mahal mo sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Nakaka-excite na nakaka-thrill ang pakiramdam na baka may makakita sa inyo, na baka may nanonood, o baka may makahuli sa inyong ibang tao. Matapos naming magdiig sa loob ng kotse ni Tito Jack ay pumunta kami sa isang restaurant at doon kumain na para bang magjowa. Sweet na sweet kami at pumunta pa kami sa isang bar sa medyo malayong lugar nang sa ganon ay walang nakakilala sa akin o kay Tito Jack. Sa bar na yon, Mama Mia, ay nagpakalasing kami at sumasayaw na para bang kami lang ang tao sa mundo. Sa gitna ng dance floor, ay dikit na dikit ang mga katawan namin.
Paminsan-minsan ay naghahalikan din kami habang sumasayaw sa saliw ng musika. Napakasaya ko nung araw na yon. Matapos noon ay umuwi na kami ng bahay at hindi na ako natulog sa kwarto ko. Dumiretso na kaming dalawa sa kwarto ni Tito Jack at ni Mama. Doon na kaming dalawa natulog na para kaming mag-asawa sa loob ng 7 araw. Mama Mia, sa 7 araw na yon ay paulit-ulit-ulit na may nangyayari sa amin. Masayang masaya ako, Mama Mia. Kahit na alam ko na isa lang akong substitute ni Mama. Kahit na alam ko na kapag nandito si Mama ay hindi namin magagawa ito ni Tito Jack. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal sa akin ni Tito Jack kahit na alam kong mali. Mama Mia, pagkatapos ang 7 araw ay natapos na rin ang maliligayang araw sa buhay ko. Sabi ni Mama ay huling medical mission na raw nila yon. Sabi niya sa susunod na taon na raw nila itutuloy ang mga medical missions. Kaya naman naisip ko, Mama Mia, na siguro katapusan na rin ng kaligayahan ko. Pero hindi naman yun nangyari. May mga araw pa rin naman na panakaw kaming nagniniig ni Tito Jack, lalo na kapag panggabi sa trabaho si Mama. Hanggang sa isang araw, ang sabi ni Mama ay may team building daw sila sa opisina. Sabi niya, 2 araw raw siyang mawawala. Pero nagpumilit si Tito Jack na sumama. Pero ang sabi ni Mama ay hindi pwede dahil sila-sila lang daw. Kaso Mama Mia, ang sabi ni Tito Jack ay nagpaalam na raw siya sa boss ni Mama. Tinawagan pala ni Tito Jack ang boss ni Mama na kaibigan niya kaya napapayag niya ito. Sumama kaming dalawa ni Tito Jack sa kanilang outing. Habang nasa resort kami, Mama Mia, ay napapansin ko na parang nag-aaway si Mama at si Tito Jack. Umalis pa si Tito Jack at pumunta sa loob ng hotel. Kami naman ni Mama ay naglakad-lakad sa dalampasigan. Nung nagpaalam ako dahil wiwiwi ako, ang sabi ni Mama ay doon lang daw siya maghihintay. Pero nung pagbalik ko ay wala na si Mama. Kaya naman hinanap ko siya. Ang kaso lang, Mama Mia, ay iba po ang nakita ko. Nakita ko sa likod ng malaking puno si Mama na may kasamang ibang lalaki na naghahalikan. Nasasaktan ako para kay Tito Jack. Gusto kong sugurin si Mama. Pero naisip ko, Mama Mia, na baka ito na ang pagkakataon para masabi ko kay Tito Jack na niloloko lang siya ng Mama ko. Kaya naman, umalis ako at pumuntang hotel pero wala na doon si Tito Jack. Pumasok na lang ako sa loob ng kwarto ko at inantay sila na makabalik. Sa sobrang pagod ko sa buong araw ay nakatulog ako, Mama Mia. Pagkagising ko ay naririnig ko na nag-uusap sa labas si Mama at si Tito Jack. Mama Mia, parang nag-aaway silang dalawa. Lalabas na sana ako pero narinig ko ang sinabi ni Tito Jack. Kaya pala nanlalamig ka sa akin. Kaya pala ayaw mo nang sumiping sa akin sa kama dahil may ibang lalaki ka pala. Sabi ni Tito Jack kay Mama. O ano ngayon? Ano ngayon kung may ibang lalaki ako? Sinabi ko naman sa'yo nung una na ayokong magpakasal sa'yo, di ba? Sinabi ko naman sa'yo nung una na hindi ako sigurado kung mapipirmi ako sa'yo. Palaban na sabi ni Mama. Hindi na siguro nakatiis si Tito Jack kaya naman naamin niya kay Mama ang mga nangyayari sa aming dalawa. Alam mo ba sa ginagawa mong yan, anak mo ang nagbabayad? Alam mo ba sa ginagawa mong yan, siya ang naging parausan ko? Alam mo ba na si Roxanne ang pumupuno sa pagkukulang mo sa akin sa kama? Sa narinig ni Mama ay nagalit siya at bigla niyang sinampal si Tito Jack, Mama Mia. Doon ay lumabas na ako. Pagkalabas ko ay hindi ko inaasahan ang naging salubong sa akin ni Mama.
Pinagsasampal at sinabunutan niya ako, Mama Mia. Pinapasok siya ni Tito Jack sa loob ng kwarto namin para dun kami mag-usap na tatlo. Pero hindi nagpaawat si Mama. Ang sabi niya, isa raw akong malaking pagkakamali. Isa raw ako sa mga rason kung bakit nasira ang buhay niya. Tapos ngayon ay sisirain ko naman ang marriage niya. Nagalit naman si Tito Jack sa kanya, Mama Mia, at nasampal niya ito. Sabi ni Tito Jack ay wala raw akong kasalanan. Siya raw ang dapat sisihin, silang dalawa ni Mama. Dahil sa naging pag-aaway nila ay tumakbo na lang ako paalis sa lugar na yon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari sa buhay ko. Iyak ako ng iyak, Mama Mia, habang takbo ako ng takbo na walang direksyong tinatahak ang mga paa ko. Nung mapagod na ang mga paa ko ay nagpahinga ako sandali. Siya'y pinagpatuloy ko pa rin ang aking pag-iyak kahit na para na akong nauubusan ng luha sa aking ginagawa. Ilang saglit pa ay narinig ko na sa likuran ko si Tito Jack. Roxanne? Paglingon ko, Mama Mia, ay bigla niya akong niyakap. Humingi siya ng tawad sa akin dahil parang ginamit niya raw ako para makaganti sa mama ko. Pero ang sabi niya, nung una, oo, talagang plano niya lang talagang gamitin ako para masaktan ang mama ko dahil paulit-ulit niya itong nahuhuli na may ibang lalaki. Pero lagi lang naman daw nagde-deny si Mama. Pero habang may nangyayari sa amin, habang nagkakasama kaming dalawa, naramdaman daw niya, Mama Mia, na nabaling na sa akin ang pagmamahal na inaalay niya kay Mama. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa nararamdaman ko para kay Tito Jack kaya ako naniwala sa kanya, o talaga bang nakita ko sa mga mata niya ang sincerity sa kanyang mga sinasabi. Habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa akin si Tito Jack, Mama Mia, ay unti-unti namang natunaw ang galit sa puso ko. Bigla ko na lang siyang hinalikan. Ang sabi ko ay itanan na niya ako at ialis niya ako sa lugar na yon. At yun nga ang nangyari, Mama Mia. Nagtanan kaming dalawa ng stepfather ko. Umalis kami sa lugar na yon. Umuwi kami ng bahay para kunin ang mga gamit naming dalawa. Pagkatapos ay nagpakalayo-layo kami. Umalis kami sa aming lugar at pumunta sa lugar kung saan walang ibang nakakakilala sa amin. Nagsimula kami ng bago, Mama Mia. Alam kong hinahanap kami ni Mama dahil nakita ko ang post niya sa Facebook na hinahanap ako. Hindi ko alam kung lumapit ba siya sa mga pulis. Basta ang alam ko, Mama Mia, ay ayoko nang makasama pa ang nanay ko. Ang nanay ko ang naging turing sa akin ay isa lang malaking pagkakamali. Mula nung araw na yon ay nagsama na nga kaming dalawa ng stepfather ko na parang kami na lang ang tao sa mundo. Makalipas ang 2 taon naming pagsasama, ay nagbunga ang aming pagmamahalan. Isang baby boy, Mama Mia. Sa ngayon ay 2 na po ang anak namin ng stepfather ko. Siya nga pala, Jack na rin ang tawag ko sa kanya. Namuhay kami na parang mag-asawa. Marami sa mga kaibigan ko na hindi nakakaalam ng totoong nangyari ang nagtatanong kung bakit hindi pa kami magpakasal na dalawa. Pero ang totoo, hindi pwede dahil kasal siya sa mama ko. Naisip ko na rin na siguro darating din ang panahon na mahaharap ko na muli ang mama ko. Darating din ang panahon kung kailan ay makakahingi na rin ako ng tawad sa kanya dahil sa mga kasalanang nagawa ko. Ngayon na naging isang ina na ako, Mama Mia, ay napatawad ko na rin ang mama ko sa naging pagkukulang niya sa akin. Pero sana darating ang araw na ako rin ay mapatawad niya sa ginawa kong pag-ahas sa asawa niya.
Mama Mia, alam kong marami ang magre-react ng negative dito sa sulat ko. Marami ang magsasabi na dapat ay iniwasan ko ang stepfather ko. Marami ang magsasabi na isa akong malanding babae na walang ibang hinahanap kundi ang init lang ng kaniyang katawan. Maiintindihan ko sila, Mama Mia. Pero sana intindihin rin nila na nagmahal lang ako. Na naging biktima din ako ng pagkakataon na pinili ko na lang panindigan ang nararamdaman ng puso ko. Dahil sa totoo lang, mahirap pong iwasan ang tunay mong nararamdaman. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Roxanne. May mga pangyayari talaga sa buhay natin na hindi natin alam kung papaanong humantong sa ganoon. May mga pangyayari na ang akala natin ay nangyayari lang sa telebisyon o sa mga pelikula. Pero tulad ng naging karanasan ni Roxanne, nagkakatotoo at nangyayari din talaga ang mga bagay na yon sa totoong buhay. Roxanne, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa'yo. Pero alam mo naman na mali ang ginawa mo. Kahit pa sabihin natin na nagloko ang nanay mo, kahit pa sabihin natin na niloko niya ang stepfather mo, sa kanilang pagsasama ay wala ka ng pakialam dapat doon. Hindi ka na dapat nang himasok doon. Pero sabi mo nga, mahirap pigilan ng pusong nagmamahal. Kung pagmamahalan man talaga ang nararamdaman ninyo para sa isa't isa, ang dasal ko sana darating ang panahon na maiayos nyo na ang inyong relasyon. Tama ka. Sana dumating na nga ang panahon na kailangan mo nang harapin ang iyong ina bago pa mahuli ang lahat. Humingi ka ng tawad. Hingin mo ang kapatawaran niya dahil totoo naman talagang nagkasala ka. Nawa ay maging maayos ang lahat sa inyo, hindi lang para sa iyo o para kay Jack, kundi para na rin sa mga anak ninyong dalawa. Sana nga darating ang araw na maging maayos din ang lahat at mapatawad ka na rin ng nanay mo. Sa mga katulad ni Roxanne na may mga kwentong inililihim, bukas po ang ating YouTube channel para po ma-share ninyo ang inyong mga naranasan. Nang sa ganoon ay babawas-bawasan man ang bigat ng damdamin na iyong dinadala. Pwede ka pong mag-email ng sarili mong sulat at sarili mong kwento sa mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutan na i-like ang kwentong ito ni Roxanne at i-share ang video na ito. Huwag niyo rin kalimutan na kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe naman po at paki-click ng notification bell para lagi kayong updated sa bawat video at kwento na ating i-upload. Maraming salamat sa inyong oras at sa pakikinig nyo sa kwento ni Roxanne. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.